Nagulat daw sila sa lakas ng naramdamang pagyanig. Maraming nanawagan para magdasal. Sinabi rin ng mga nag-tweet ang kanilang naranasan habang lumilindol. Maaari po kayo mag-post ng comment sa facebook.com/gmanews.tv o mag-tweet sa twitter.com/gmanewstv. Sa iba namang balita, isang estudyante ang napatay sa loob ng silid-aralan sa isang high school sa Bulacan. Ito ay matapos siyang masaksak ng ice pick ng isa pang estudyante na kanya sinugod. Nakatutok si Sherian Torres. Mahigit 7,000 ang estudyante rito sa Sapangpalay National High School. Pero sa likod ng sayang ito ng mga estudyante, ang takot nila sa kanilang seguridad dahil sa mga fraternity na tinatawag na mga tribu. May mga sorority rin dito. Opo, marami. Anong klase? Anong klase yung... Yung mga ano po, yung mga samahan, mga tribes. Yan po. Tapos pag yung may naging kaaway, ma'am, yung mag-uupas. Opo, magbabanatan, yung ganun po. Hindi sila kami sa mga away, ma'am. Madalas ba? Anong klaseng away? Mga suntukan, ma'am, mga saksakan po, ma'am. Kahapon, ginulat sila ng pagkamatay ni Henry Navia Jr., 4th-year student ng paaralan na nag-drop na raw sa klase simula pa nitong Enero. Ang suspect, si Merson Lozano, kapwa estudyante na nasa 2nd year pa lang. Kaya hindi na po namin pinapunta yung sa eskwelahan kasi nga may kaaway yung barkada niya, baka siya ang pagbalingan. Kwento raw ng mga kaklase ng suspect sa pulis at kanilang mga guro, bigla na lang pumasok sa kanilang kwarto si Navia sabay hugot ng ice pick. Pagpasok, kinuha na itong Lozano at bumunot daw itong Henry, ito namatay, ng ice pick. So nag-agawan sila. So lumabas po ng gate 2 namin dito, nakita pa nga po ng aming gwardiyo sa gate na lumabas tutup ang balikat. Ito ang sinabi niya, ma'am, ito po yung ice pick na ginamit na pangsaksak sa akin. Ang tanong ko naman, sino yung sumaksak? Ang sagot niya, outsider. Hapon na raw nang mabalitaan nilang isinugod sa hospital si Navia. Mga fraternity o kung tawagin ay tribe dito po sa Sapangpalay National High School. Yung po nakikita namin, parang may mga inggitan po sa mga kanya-kanyang faction. Ang class advisor ng suspect hindi makapaniwala sa nangyari. Model student daw kasi nila si Lozano. Mahusay siyang bata kasi siya mayor Sinusunod siya ng mga bata kung babae. May sugat siya dito. May galos. Kagabi agad sumuko sa pulis si Lozano. Bagamat nasa edad na, humiling siyang huwag ipakita ang kanyang mukha para na rin sa kanyang pamilya na apektado na sa pangyayari. Sinabi niya po sa akin, gusto mo pasukin na lang kita dyan. Tapos ayun, pumasok na. Hanggang sa nilabang ko na lang din no choice na po ako, wala na po akong tatakbuhan. Humingi ako ng apology sa kanila. Hindi ko ginusto mangyari kasi nag-aaral din po ako Ang mga opisyal ng paaralan, lalo raw maghihigpit sa seguridad. Maaaring sa pasukan, magkandak na ako ngayon ng surprise inspection sa bawat kwarto. Lalo na yung mga, alam namin na mayroong mga tribes dyan kung halimbawa may makapapasok. Sa mga ganitong pagkakataon kung saan hindi maiwasan na laging magkagulo sa mga eskwelahan at mayroong buhay na nawawala at buhay na nasisira, ang mahigpit na pakiusap ng mga school official sa mga magulang, gabayan ang mga anak at bantayang mabuti ang kanilang mga aktibidad. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nakatagda ng isa ilalim sa inquest bukas sa Malolos, Bulacan yung estudyanteng suspect po sa pagpatay. Sa puntong ito, makakapanayan po natin ang direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLS na si Direktor Renato Solidong. Direktor, magandang gabi po. Magandang gabi din, Mike. Opo. Pag ganito pong may lindol kanina, magnitude 6, hanggang aling magnitude bago magkaroon, wag naman sana mangyari yung katulad nung nangyari sa Chile at sa Haiti. Ay yung talagang significant na ang damage, dapat mga magnitude 7. At kung ang lindol ay nasa dagat at mababaw yung lindol at napaangat niya yung lupa, yung mga magnitude 7 pwede ring magdulot ng tsunami. Opo, Direktor, yung pong nangyaring pagyanig kanina, nasundan ba yan ng mga aftershock at iba pang mga lindol? Tama po yun. Doon sa lugar na pinangyarihan ng lindol, Luna 29, nagkaroon po ng mga mahigit 50 aftershocks. At ito po ay na-record ng ating mga instrumento. Meron po kasi tayong sensor sa Lubang Island. 50 yung aftershock?
Direktor? At tama po yun. Ito naman ay mga mahihina at hindi ito naramdaman. So, ang ibig sabihin nito, pag nangyari na yung lindol na una, yung mga susunod, mas mahina na, ganun ba ho yun? Well, kadalasan po, posibleng mas mahina. Pero hindi naman natin itinatanggal yung posibilidad na posibleng kahalintulad na magnitude o mas malakas pa ang sumusunod sa ibang mga lindol na mga magnitude 6.0. Direktor, ito pong nangyaring lindol na ito kanina, nanggaling ba ito sa isang tinatawag na dati ng fault doon sa ilalim ng ating lupa o kung saan man, Direktor? Tama po yun. Yung gumalaw pong fault kanina, ito ay tinatawag nating Manila Trends. Ang mekanismo po ng paggalaw ng lindol kanina, o yung pag-trigger ng earthquake, kahalintulad po ito nung nangyari sa Chile, na sumuksok po yung tinatawag nating plate na pailalim sa ilalim ng archipelago or coastline. So ito po ay nagpaangat ng bahagya sa ilalim ng lupa, pero hindi naman niya napataas talaga yung ocean floor para mag-trigger ng tsunami kasi mahina lamang. Opo, Direktor, huling tanong na po ito para sa gabing ito. Kanina po, lahat tayo naranasan natin yung lindol. Lalo na po yung mga nasa mga matataas na bahagi ng mga gusali. Sila ang pinakanatakot dahil doon pinakaramdam yung pagyanig. Saan punto po natin o meron bang plano na malaman natin pag nakaramdam na tayo kung lalakas pa yung lindol o hihina na? Kapag lumilindol po kasi, posible po na ang unang maramdaman ng mga tao ay kumalapit sa epicentro ay vertical paakyat. Pero after a few seconds, ang mas matagal dyan yung horizontal. Kapag talagang malakas po ang paglindol, ito po ay matagal, mga mahigit 30 seconds. Plus, hindi na po kayo makatayo, intensity 8 po yun, o di kaya ay